Sa buhay, kailangan mo maging matatag para maabot mo ang iyong mga pangarap. Sa kabila ng kalungkutan at pagod, kailangan maging matatag at patuloy na lalaban. After ko kumuha ng board exam, nakipagsapalaran ako dito sa Maynila dahil sa gusto kong maabot ang aking mga pangarap. I've choose my career in teaching over call center agent because call center was my first job. And now, nakipagsapalaran ako dito sa Maynila para magpagpatuloy kung ano ang aking pangarap. And now, nagtuturo ako sa isang private school dito sa Maynila. And this is my friend, teacher now, my best friend. So today, wala tayong regular class kasi asynchronous yung setup ng klase. Kasi kakatapos lang ng first grading. Sa buhay, gaano man kahirap at kalungkot, kailangan nating harapin ang mga challenges na yon para mas maging matatag tayo. Sa aking murang edad, nakipagsapalaran ako dito sa Maynila kahit na masakit sa akin na iwan ang aking mga magulang kasi nanay na lang ang meron ako. Pero kailangan kong harapin at tiisin ang mga kalungkutan na yon dahil sa gusto ko na makatulong din sa kanila at para din sa aking sarili. Kaya ngayon, I'm still doing my best at nagpapakatatag kahit na malungkot minsan. Hindi natin maikakaila na in a working environment kung saan tayo nagtatrabaho, marami tayong may encounter na tao or a different kind of behavior ng tao. And yes, we have to be open-minded sa ganyang mga bagay at kailangan natin na maintindihan that we can't please the people by their actions. We just need to remember na we are working not for them but to share your knowledge and wisdom to the learners. Kasi habang tumatagal, as we encounter the challenges in life, we also become strong as a person. Kaya sa mga natatakot dyan, start to pursue your dreams. Huwag nang matakot, magtiwala kayo sa mga sarili nyo at gawin nyo yung best nyo. Malungkot man ang buhay, pero at the end, alam ko na God will always be there na mag-guide sa atin.